beloved Boss Mike Cervera. Nga ang dating Presidente Duterte kay Trump, anong ibig sabihin nito sa Okay, kita niyo yung pangano nila, be-brainwash nila sa tao. Malapit daw si Digong kay Trump. Kailan pa nangyari yan na malapit si Trump kay Digong at si Digong malapit kay Trump? Kay Xi Jinping, oo. Pero kay Trump, teka muna. Baka nakalimutan mo, ikaw mismo, alam mo yan, na best friend yan ni Madam First Lady Imelda Marcos. Di ba mga kababayan? Ito'y panlilin lang mga kababayan. Panlilin lang sa mga naniniwala dyan. Panlilin lang sa mga mahihina ang ulo dyan. Tuloy. Dahil malapit nga ang dating Presidente Duterte kay Trump, anong ibig sabihin nito sa administrasyon ni Kita nyo, ano daw ibig sabihin? Ano daw ibig sabihin? Tuloy. PBBM? Well, sorry na lang si PBBM. Sorry na lang si PBBM. Ang pinakamalaking loser sa kapanalo ni Trump, si PBBM. Ang pinakamalaking loser daw ay sino? Si PBBM daw. Di ko magets. Paano magiging loser si Pangulong Bongbong sa pagkapanalo ni Trump? Di ba? Hindi ko magets mga kababayan, baka naman magets nyo. Kasi hindi pa nakakaupo si Trump, tinawagan na. Oo, sino? Si Pangulong Bongbong. At tapos, kinamusta pa si First Lady Imelda Marcos. At inimbita pa si Pangulong Bongbong. Saan? Sa kanila, doon sa White House. Pagka naupo daw si Trump, kailangan pumunta ni Pangulong Bongbong. Bakit? Dahil mag-uusap daw sila. Tapos etong mga kababayan, etong mga DDS, nung narinig yon, tameme na. Alam nyo itong mga DDS, pag bumira at nabara at na soplak, bigla silang titigil at pupunta na naman sa panibagong fake news nila. Ganon at ganon mga kababayan eh. Kahapon nga nagkaroon ng komosyon sa social media, sa Facebook, oo. Labo-labo doon yung mga DDS at saka yung mga kaibigan nating mga pro-government at BBM vlogger. Nako mga kababayan, ayun. Nung hindi na makasagot, pinagbablock na yung mga BBM supporter. Ganon yung mga yan, kapag ka nasusukol parang si Pusit, iiwas na lang bigla at gagawa na ng panibagong issue. Ganon sila mga kababayan, alam nyo na, yung mga mahihina ulo at yung mga fake news na sinasadya nila talaga na gumawa ng kasiraan kay Pangulo. Eto yan. Uumpisa sila ng akusasyon na gawa-gawa lang galing sa kanilang panaginip. Kapag sinagot natin yung mga yan, sasabihin nila patunayan. Biruin mo, ikaw ang naglabas, kami magpapatunay, kami na nga nagsabi na fake news yan. Di ba? O tapos mga kababayan, kung hindi na nila masagot, ang gagawin nila, tatalon sa ibang issue. So ngayon mga kababayan, maiiwan yung una na pinagtatalunan. Tatalon sila sa ibang issue at doon na naman sila, gagawa ng kung ano-anong mga batiko sa gobyerno. Kaya nga mga kababayan, alam nyo etong mga ito, wala tong ginawa kundi gumawa talaga ng mga fake news nila. Di ba? Di ba? Sabi ni, Diyos te salve, black na ako sa DDEC, na high blood. Ganon sila. Abay, biruin mo yung mismong ghostwriter ni Sarah. Tumiklop, mga kababayan. Abay, nagtatago pa sa ibang pangalan. Akala niya hindi mabubuo yan. Abay, ibahin mo. Iibahin ang topic. Pero ibahin mo ang mga sumusuporta kay Pangulo. Akala nyo lang to, bakit? Dahil hindi naman kami pala away. Hindi tulad ninyo
kapag kayo nasusukol, ala, kung ano-ano nang mga sinasabi nyo. Oo, eto, hindi. Pasok. Alam mo kasi ang Republicans, Hmm. conservative. Kita nyo ha, anti-abortion, anti-drugs. Kaya nga pinuri si President Trump. Tapos ipipilit mo yung ginawa mong fake video. Ganun ba? Dahil anti-drug si Trump, ipipilit mo ngayon. Ipapasok niya yung video. Mayroon namang video diyan na pinakita natin. Ganun ba? Para sabihin mo na na talagang si Trump ayaw kay presidente, ganun ba? Ganun naman ang diretso nito Oh. Si Presidente Duterte ni President Trump. So balik sila dun sa mga paniniwala na babalik tayo sa pagiging matatakutin sa Panginoon, balik sa pamilya at solid na mga backgrounds. Paano? Di malayong-malayo yan kay Sara at saka kay Digong. Kung ang babalikan natin mga kababayan ay yung matatakutin sa Diyos, may takot sa Diyos, mapagmahal sa pamilya. Tinukoy mo lahat si Pangulong Bongbong malabo kay Digong Di po ba mga kababayan? Tuloy. So ayaw na ayaw ng mga conservatives sa Amerika ang paggamit ng droga. Nako, ayan na. Matapos droga na. Hoy, Roque, yung sinabi mo kanina, lahat yun. Oo, pinakyaw ni Pangulong Bongbong. Pagdating sa droga, eto na naman yung ibabatikos mo. Droga. Droga, nalikha nyo lang sa inyong kaisipan. Of course, di pa naman napapatunayan na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang PBBM. Yan na nga ba sinasabi ko? Hindi nyo mapatunayan. Ayan mga kababayan. Galing sa kanya mismo. Hindi pa napapatunayan na talagang gumagamit ng droga ang ating presidenteng Bongbong Marcos. Kita nyo? Sa kanya galing mismo. Hindi pa napapatunayan. Tuloy, eto na. Ulitin ko lang para sa mga tanga. Mga tanga, makinig kayo. Pasok. Sa Amerika, ang paggamit ng droga. Of course, di pa naman napapatunayan na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang PBBM. Di pa naman napapatunayan na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang PBBM. Ng droga. Of course, di pa naman napapatunayan na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang PBBM. Ng droga. Of course, di pa naman napapatunayan na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang PBBM. Of course, di pa naman napapatunayan na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang PBBM. Ng droga. Of course, di droga. Of course, di pa naman napapatunayan na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang PBBM. Of course, di pa naman napapatunayan na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang PBBM. Of course, di pa naman napapatunayan na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang PBBM. Narinig ninyo? Of course, hindi pa napapatunayan na gumagamit ng droga si PBBM. Nilaglag kayo mismo nung naglabas ng video. Yung mga bobong mga DDS na gamit-gamit na bangagang Pangulo. Patunayan nyo muna na gumagamit ng droga si Pangulo. Tapos babanat nyo bangag, adik. Bobo? Di ba? Bobo! Ang bobo ng mga DDS talaga. Isa pa nga. Nasa ka na. Dito. Usod. Yan. Yan Of course, di pa naman napapatunayan na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang PBBM. Ang paggamit ng droga. Of course, di pa naman napapatunayan na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang PBBM. Droga. Of course, di pa naman napapatunayan na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang PBBM. Droga. Of course, di pa naman napapatunayan. Droga. Of course, di pa naman napapatunayan na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang PBBM. Of course, di pa naman napapatunayan na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang PBBM. Pero hanggang ngayon, kita nyo? So mga kababayan, sa kanila mo mismong mga bunganga nang gagaling na talaga naman wala pang patunay. Hindi nila mapatunayan na itong si Pangulong Bongbong ay gumagamit
ng illegal na droga, eh bakit ninyo pinakalat? Nagpakalat kayo ng video. Nagets nyo mga kababayan? Yung mga bobo ritong mga DDS, magparamdam kayo. Kahit na hindi pa araw ng araw ng mga kaluluwa, abay magparamdam na kayo. Ayun na. Hoy! Ang iingay ng mga alaga ko. Hoy! Hoy! Oo, ang ingay. Mga kababayan, narinig nyo? Kita nyo mga kababayan? Ganyan sila. Tapos yung mga uto-uto naman, sasabihin nila gumagamit na. Paano nyo masasabi na addict si Pangulo kung hindi nyo napatunayan? Ni minsan! Hindi nyo napatunayan na gumagamit ng droga ang Pangulo! Sabi ko sa inyo, ang mga DDS, mahilig lang ito sa mga fake news. Fake news na pinapakain sa mga bobo tanga mangmang na taga-suporta nila. Di ba? Alam nyo na. So, yan, mga kababayan. Nako, ibang klase talaga sila eh. Ano pa magagawa natin dyan? Eto na. Kaya nga, eto ang resulta, mga kababayan. Hindi naman bulag ang mga tao. At hindi naman tatanga-tanga ang karamihang mga Pilipino. Ano nangyayari? Lumalabas saan? Sa pinapakita sa mga survey. Pasok! Ano nangyari? Express balita sa oras na ito. Lalo pang tumaas ang trust at satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay. Diyos ko po. Lalong tumaas ang satisfaction ratings ni Pangulong Bongbong. Ulit, para naman sa mga kaliwanagan ng mga DDS dyan. Narito na mga express balita sa oras na ito. Lalo pang tumaas ang trust at satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng pagsisikap ng pamahalaan na makamit ang isang bagong Pilipinas. Yan ang sinasabi ko. Hindi bulag ang mga tao at hindi mga loko-loko na katulad ng mga taga-suporta nyo. Kaya nga mga kababayan, nakikita na lang sa lahat ng mga ginagawang survey. Paano ngayon to? Alamin naman natin si Sara. O kung si Pangulo, tumaas ng tumaas. Si Sara naman. Tayan sa Tangere Survey. Sa survey na isinagawa noong December 16 hanggang 19. December 16 hanggang 19, nung nakaraan lang to. Nung nakaraang linggo lang mga kababayan lumabas ito. Pasok. Umabot sa 60.1% ng mga Pilipino ang nagtitiwala sa Pangulo. Ako! 60.1 mga kababayan! Ang laki ng itinaas niyan. Mas mataas yan sa 59.6% noong Nobyembre. Mula sa 47.3% noong nakaraang buwan, bahagya namang umakyat sa 47.9% ng mga Pinoy ang kontento sa trabaho ng Pangulo. Umakyat din pati yung mga kontentong tao tulad natin. Kapansin-pansin din ang pagtaas ng trust at satisfaction rating ni na House Speaker Martin Romualdez. Masakit sa DDS siya. Bakit tumaas si Speaker? Iiyak na naman sila. Tumaas si Speaker, mga kababayan. Senate President Chis Escudero at Chief Justice Alexander Gismundo. Samantala, gaya nung nakaraang buwan, bumaba muli ang parehong trust at satisfaction. Hindi na nakaahon si Sara. Pababa na ng pababa ng pababa ng pababa. Hindi na minimisan kahit isang beses, mga kababayan. Mula nung humiwalay ito kay Pangulong Bongbong, ano nangyari mga kababayan? Bumagsak! Nako! Malapit ng 2028, pabagsak ng pabagsak na pabagsak! Siyempre, yung mga DDS, galit na naman. May mag-iiyakan na naman. Sasabihin na naman nila, peke na naman ang survey na yan. Nako, gusto. Wala na. Sara, wala na. Hindi ka na makakaahon. Tandaan mo yan. Pababa ka ng pababa hanggat hindi mo sinasagot yung mga issue mo direkta sa mga tao.
Hindi mo maitatago. Never mong maitatago. Lahat ng kawalangyaan ninyo, mag-aama kayo. Ha? Hindi nyo maitatago ito. Tandaan nyo. Lahat ng mga ninakaw ninyo. Ha? Yan ang resulta. Hindi ka na makakaahon kailanman. Oh. Pagka umangat ka ng number 1, naku, magpapiesta ka. Dahil kapag umangat ka ng isa, ibig sabihin, tsamba. Kapag umangat ka ng isa, daig mo pa nanalo sa loto. Oo! Ganon ka-imposible na to. Ganon. Imposible na eh. Tuloy. Satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte batay sa naturang survey. Ako, patay ka, Sara. Wala na, mga kababayan! Si Sara! Bagsak na! Hoy, mga DDS! Ano na, hirap ng paggawa ng fake news. Oh, magsama-sama na kayo. Isip naman kayo ng iba. Para naman lang sa ganun, may bagong pag-uusapan tayo. Ganun ang trabaho nyo. Ganun din ang trabaho namin. Ano? Ang itama yung mga fake news ninyo nang hindi naliligaw ang mga Pilipino. Tama? Kaya nga mga kababayan, kapag pinanood nyo yung mga yan, akala mo totoong-totoo eh. Pagka nagbigay ng litanya at nagbigay ng mensahe, nako mga kababayan, ang source nila, si Maharlika eh. Biruin ninyo yan, si Maharlika ng Maharlika eh puro fake news ang dala. Kaya kayo na bahala mga kababayan. Sa mga DDS naming mahal na mahal, alam naming nalito lang kayo. At kayo ay nanatili lang nanonood. Saan? Sa mga gunggong na mga nagpapanggap na makabayan at makatao. Mga kababayan, yung mga yan, puro yan bayad. Oo! Diba? Tandaan nyo, hindi magbabayad ang isang nakaupo na sa gobyerno. Bakit magbabayad pa? Nakaupo na ako at naipanalo ko na ito. Oh, gets nyo? Ang tanging magbabayad lang yung gustong umagaw ng upuan ng nakaupo sa Malacanang. Tama? Oh, tama. So mga kababayan, alam nyo na ang kasunod niyan. Bago tayo maghiwa-hiwalay, wag yung kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing, malin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin. Para sa ating lahat, mga kababayan, oo, inyong isa puso, isa isip, isa damdamin ang kantang ito. Dahil itong kantang ito, paborito ko. Dahil itong kantang to, lagi ko pong inaalay sa inyo. Magandang umaga uli sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Bye-bye po. Our beloved Boss Mike Cervera.